Actually, parang mas malambot pa to. Mas matigas pa yung clutch ng sniper ko. Ganun kalupit yung clutch assist nito. Walang kahirap-hirap. Ayan, tutulak ko sa kamay, oh. Oh, sa kamay lang. Diba? Noong 2018, nirelease ng CF Moto ang NK400 at dito nagkaroon ng competition ang mga Japanese manufacturer. Kasi paano ba naman, 219K lang yung SRP tapos 2-cylinder and 400cc na. So, noong time na yun, siya yung pinakamurang 400cc na big bike. And then, noong 2022, nilabas na yung 450 SR, yung sport bike nila. Tapos, totally iniba na nila yung platform ng makina nila na parallel twin entry level nila sa big bike. And a year later, 2023, nilabas na nila itong NK450. So, based on the platform ng 450SR, same chassis, same upuan ng 450SR, pero nabago lang dito sa fairings niya, sa intake niya, dito sa parang winglet niya rito, na parang fairing niya rin dito. Siyempre, naked handlebar. So, ito yung naked version ng 450SR. Same engine, same power, pero ito, ang kinagandahan nito, syempre less fairing, meaning ito yung pinakamagaan sa 450 family. So, ang weight lang niya is 173 kilo and 178 kilo naman yung 450SR, 195 kilos naman yung 450 MT. Pag nasanay ka magtulak ng mga big bike dito, pag tinulak mo, sobrang gaan. Walang kahirap-hirap. Ayan, tutulak ko sa kamay, oh. Oh, sa kamay lang. Diba? Yung NK400, 41 horsepower siya and this time, ginawa nilang 449.5cc and in-upgrade na nila to 49 horsepower and 39 Newton meters of torque. Naka 270 degrees crank, kaya yung tunog niya para siyang V-twin. With balancer shaft, kaya napaka-smooth ng engine niya. From 0 hanggang 10,000 RPM redline, wala ka masyado mararamdaman na vibration. Sobrang sarap gamitin, sobrang smooth. Hindi ka makakawit sa ride. And yung seat height niya, same din ng 450SR, 31.3 inches. Papakita ko sa inyo, my height is almost 5'5". So, hindi tayo masyadong tiptoe sa kanya. Manipis din yung front seat niya. Madali magtukod ng paa. Yan. So, pag inapak natin sa paa natin, sa foot peg, flat foot na tayo. Very good sa mga beginner riders, sa mga lady riders kasi napakagaan at napakababa ng seat height. So, notable sa mga sport naked, kagaya din ng mga Kawasaki, yung mga Z500, Z400, yung seat din nila talagang hindi comfortable. So, sa rider, sobrang lambot, sobrang sarap. Kapit na kapit ka dito, hindi ka dudulas. Yung tank niya, ganda ng kulay, pearl white. Tapos, pag pinitik mo, plastic. So, maganda yung plastic. Meron siyang cover. May plastic cover siya para if ever matumba, yung plastic lang ang papalitan mo. Itong part lang na to. So, isang buo siya hanggang dito. Plastic fairing. Pero kung titignan mo siya, para siyang tangke na mismo. Ang ganda ng pagkagawa. Tapos, dito nagustuhan ko yung matte plastic dito para hindi magasgasan nga naman yung paint. Hindi mo na kailangan bumili na ng tank pad. Ito, okay na to. Yung fuel cap, sobrang premium na pakiramdam. May rubber gasket pa dito para di mabasa ng tubig. 5-inch TFT display with phone connectivity. Sobrang ganda ng mga dials niya. Sobrang high-tech. Nandiyan lahat ng kailangan mo. May time, temperature, fuel, RPM, speedometer, side stand indicator. May traction control na rin. And ABS. So sa presyo nito, sobrang sulit kasi halos lahat nandito na. And ang maganda rito, may phone connectivity. So pag nag-release yung CF Moto ng firmware update ng ECU, so pwede mo siyang i-update using your phone. Hindi mo na kailangan magpunta sa mga dealer para i-update yung motor mo. Yung mugs niya, ang ganda ng design. Parang lightweight siya kasi payat nung spokes niya. Kaya gusto ko yung parang carbon dito. So, although hindi siya talaga carbon, pero maganda yung design niya. Tapos para siyang daanan ng hangin dito. Pero talagang walang daanan dyan. Kunyari lang. Pero ang ganda ng dito, piano black. Tapos sabi dito, mukha siyang carbon. Maganda na rin yung signals niya. Try natin yung signal light niya. Ayun, oh. LED na rin yung signal light. Naka 4-pot caliper na siya with big disc, with ABS, semi-floating, inverted front suspension, non-adjustable, pero yung likod niya, preload adjustable monoshock. Yung gulong naman niya is CST, meaning non-Cheng Shin tire, made in Taiwan. Tapos maganda yung mga tread niya, para siyang sport tire. So feeling ko makapit tong CST na to. Yung model ng CST niya is Adreno HS AS5. So, itsura pa lang niya. Itsura pa lang ng tread niya. Para maganda ito gamitin sa mga racetrack or spirited riding. 110 yung harap and 150 yung likod. Yung handlebar niya, matte black.
na merong naka-engrave na CF motor rito. Very premium. Pati yung top triple clamp. Talagang kala mo European bike siya, pati yung mga buttons niya. Ang ganda talaga ng paggagawa. Iba talaga yung quality. Nag-level up na talaga sila from the NK400. So wala siyang quick shifter pero good news. Pwede kayong mag-order ng quick shifter kay Gaspoholic. Shoutout Gaspoholic. Dahil yung 450MT natin, pinalagay natin ng quick shifter. Two-way quick shifter yon para specific dito sa NK450. Yan, message lang kayo sa page niya and mag-i-enjoy kayo lalo kapag nagkaroon na siya ng quick shifter. Tapos yung mga foot peg nito makikita natin, no? Merong rubber. So, comfort talaga. Saktong-sakto niya pag long rides. Hindi dudulas yung paa mo, pati sa passenger. Naglagay din sila ng rubber. So, ginawa talaga to pang touring and sport riding. Talagang all around na siya. Napakaliksi ng makina. Yung side mirror niya, pag ginagalaw mo, independent siya dun sa stem. And yung mirror niya, naka-diretso dito, nakasama dito sa pinaka-shell niya. So, ang galing ng ginawa nila dito. Tapos, meron naka-emboss dito na CF Moto logo. Wala talagang vibration. And lalo to, meron siyang bar end na weights dito, balancer. Halos wala ka na talagang maramdaman na vibration sa kanya. Meron na rin siyang sleeper clutch assist, meaning nun, kita nyo naman na sobrang lambot ng clutch niya. Para lang kayong nagka-clutch ng sniper. Try natin yung clutch ng sniper. Yan. Actually, parang mas malambot pa to. Mas matigas pa yung clutch ng sniper ko. Ganun kalupit yung clutch assist nito. Tapos meron siyang sleeper clutch, meaning noon pag nag-downshift ka, hindi maglalak yung rear wheel mo. Kaya sobrang sarap gamitin ito sa spirited riding and racetrack. And syempre, sa sound check na rin natin yung 270 degrees, 449.5cc parallel twin. Naka-SC project na pala ito. Tinanggal na yung resonator. Crunchy, parang Ducati. 6,000 RPM. Red line, 10,000 RPM. Solid. Hi mga katingin, ito yung first ride natin dito sa 2023 CF Moto NK450. Gusto ko yung kulay niya, pearl white. Ganda ng kulay, naka-cut delete na to. Actually may catalytic pa, tinanggal lang yung resonator, tapos naka-SC. Ganda ng tunog nito, malutong. And then gusto ko yung animation niya pag binubuksan. Tingnan nyo. Pag binuksan. Ayan o, di ba? Astig, tas projector yung headlight niya, LED rin. And then ito parang siyang para siyang winglet yung front fender niya. Kakaiba, no? May spoiler. So mukha siyang Street Fighter Sport Naked, napakaangas. And ito alam ko may animation din to kapag binubuksan. Check natin. Ayun para siyang humihinga Ang galing. So let's go. Let's hop in. Start. Whew, ganda ng mga dial mga gauges. Sobrang high tech. Yun. Let's go. Grabe naman yun. Ang tindi ng makina, guys. Way powerful than my 450MT. Saglit lang mag 100. Gusto ko yung shape ng tangke niya. Para siyang Aprilia. Merong sabitan yung tuhod mo sa tangke. Mas madali makapag body positioning, hang off. And maganda rin yung clutchless shifting sa kanya. Unlike sa 450 SRS, nahirapan akong gamitin doon yung clutchless shifting. Dito sobrang suabe, sobrang smooth. Grabe yung makina niya, gustong gusto niya talaga, nire-rev siya, sinasagad siya. Tapos naka double balancer shaft, kaya sobrang smooth. Hanggang red line, hanggang sagad, wala masyadong vibration. Hanggang 10,000 RPM siya. Puputok-putok pa sobrang solid. Sarap gamitin ito pang long ride, pang track. Talagang ito yung masasabi mo all around bike.
Sobrang gaan, parang hindi ka naka big bike. Parang feeling ko para lang ako naka mga 200cc, ganun, mga 180cc, 200cc, ganyan. Sobrang nimble. Ang dali lang gamitin sa kanya ng clutchless shifting eh. Hindi mo na kailangan mag-clutch dito. Screamer na 270 degrees crank. So para ka naka cross plane. Tapos yung nilagay na pipe sa kanya, conical na SC. Sobrang crunchy, sobrang lutong. Ang galing ng tunog eh, no? So maalala nyo, di ba, merong NK400. So ito na yung pumalit kay NK400, itong NK450. And hindi lang basta na upgrade yung makina ng 50cc. It's an all new platform. Bagong frame, bagong engine, bago lahat. New technology. Woo! Napakaganda ng handling. Kaso nga lang, ang kagandahan ng SR, naka-Brembo siya. So ito hindi siya naka-Brembo. Pero yung J1 caliper niya maganda rin, 4-pot caliper. Maganda yung bite. Kayang-kaya naman yung weight niya. And napakatagal ko nang gustong makasubok nito kasi nabalitaan ko nga na maganda yung technology ni CF Moto, maganda yung ginawa niyang makina ngayon. Kaya nga yung mga competitors ngayon nag-step up dahil CF Moto naging game changer yung mga technology niya ngayon, yung mga bago niyang models ngayon, lalo tong 450cc. Kaya nag-step up na yung mga manufacturer kagaya ng Kawasaki, nagkaroon na sila ngayon ng Ninja 500. Tapos si Aprilia naglabas ngayon ng 457, and I think magkakaroon din sila ng naked version, or baka yung Tuono 457 magkakaroon din sila in the future. Dito tayo dumaan. Sige, tara di sa kabila. Very nimble. Tapos yung SRP lang nito is 262k. Sobrang value for money, sobrang sulit. Hindi ko alam kung paano nagagawa ni CF Moto yun eh, kasi yung 450 MT natin mura lang din yun para sa mga features niya, diba? 329 yung 450 MT, pero lalo naman to mas mura pa, 262. Paano nila nagawa yun sa ganitong package? So napakatindi ng mga features niya. Pero syempre maraming nag-iisip at nagtatanong kung worth it ba mag-gamble sa isang China bike. Well, para sa akin proven and tested na, kasi si CF Moto sumasali sila sa mga racing ngayon. Meron silang racing team, kaya nasusubukan nila yung tibay ng makina. And meron ako mga kilala na sumali sa endurance, sumali sa long ride. Gamit nila ang itong 450 NK450. Sobrang tibay daw ng makina, nag long ride all the way, naka full throttle. So ganun kaganda yung CF Moto ngayon. So kudos to them. Nag-level up na talaga sila. Parang sarap i-banking sa racetrack tsaka sa Marilaki. Kung magkakaroon ako ng naked bike, ang budget ko lang is 200 plus. Ito na yun, naka TFT, napaka-pogi. Ang pogi ng tunog. Napakahanapin mo, di ba? Pero alam ko pwede mo naman i-upgrade yan. Pero naka upside down front suspension, dibaso na yung preno nyo. Testing natin yung performance nya, acceleration. Saglit lang maramag 100. Ang tindi. Para sa akin 262 sobrang worth it. 49 horsepower, napakalakas, napakagaan, 173 kilos with an SRP of 262. Well balanced engine na napaka-smooth, wala masyadong vibration. Wala ka na masyadong hahanapin dito. Parang kumbaga all-in-one package na. Ito yung bike na magpapahirap
sa mga Japanese manufacturers kasi China bike lang siya, pero lumalabas ngayon CF Moto ang #1 pagdating sa mga big bikes na China. So sila yung nag-raise ng level ng mga Chinese bikes dahil sa mga ginawa nila na napaka-quality, high-performing bikes. Masali na rin sila ngayon sa mga races. So kung gusto mo mag-try na maiba naman at gusto mo masubukan yung 270 degrees crank, ito na yung chance mo. Kung ang budget mo 200,000 plus lang, konti lang dadagdag mo. Meron ka ng NK450 and kita nyo naman yung build quality niya, yung ganda ng engine niya, tried and tested engine. So kung nagbabala kang kumuha, highly recommended, hindi ka magsisisi dito.